Kamusta mga Repapit? Si Alex Ito na kung saan ay nandito na naman tayo sa aking another video na tutukuyin natin ang mga bagay-bagay na nakakalimutan natin, nakakaligtaan na tanawin para ma-realize natin na meron palang bagay tayong pwedeng gamitin as weapon para makasurvive, para mas mapabuti ang buhay natin sa pang-araw-araw na buhay kahit little by little man lang. At pag medyo sinuwerte pa kayo at naging smart pa kayo sa pag-vision nyo ng mga bagay-bagay sa mga sarili nyong buhay, sa pagkakaalam ninyo nito, at lalo na pag alam nyo kung paano nyo bubunutin, paano nyo i-enhance at i-improve mga bagay na to, pwede nyo pang yaman ang mga bagay na to. Pwede kayong maging milyonaryo in just short amount of time lang. So, dito sa aking whiteboard, ang sabi dito, what is your talents? What is your skills? What is your gift? Pero bago sa tanong na yan, merong pinakaunang tanong dyan, or parang second demotion na tanong dyan. Meron nga ba tayong A, B, C? Ang sagot dyan, maaaring lahat ng category na yan ay meron tayo. Maaring dalawa dyan sa category na yan, meron tayo. Or maaring isa dyan, meron tayo. Which is very common na meron tayo talents. Ako magsasabi sa inyo, kahit sino pa man tayo, kahit sino man kayong Poncio Pilato, may pinag-aralan man kayo o hindi, titulado man kayo o hindi, meron tayong kanya-kanyang built-in talents, built-in skills, meron tayong mga built-in gifts na hindi natin alam na meron pala tayo. Na hindi natin alam, or maaring alam natin, hindi nga lang natin alam kung paano huhugutin o saan huhugutin yon para totally mai-unleash ang sarili mo para mapabuti ang buhay mo, para magamit mo yung tatlong category na to para sa ikagaganda ng buhay mo. Ngayon, paano nga ba natin malalaman kung tayo nga ba ay may built-in categories tulad nito? May built-in tayong such skills sa mga category na to. Ang hirap i-explain, pero nagdaan kasi ako sa ganito eh. Tinanong ko ang sarili ko, ano nga ba ang mga bagay na meron sa akin na pwede kong ipagmalaki, na pwede kong gamitin, pwede kong maging weapon upang kumita ng pera. Okay, alam natin, marunong tayo magbasa, magsulat. Pero is that good enough to make money? Is that good enough to be a billionaire or millionaire? Or kahit man lang few hundred thousands richers? Diba? Ang pagsusulat, pagbabasa, pagkakount is not good enough para tayo maging milyonaryo, para tayo umasenso. Ang kinakailangan natin ay maging creative tayo sa mga bagay-bagay na nakikita, nabivision natin, nare-realize natin sa utak natin, at yung mga bagay na nagiging inspirasyon sa atin. Yung mga ilang bagay na yun, ang isa sa mga ingredients para lumabas at mai-unleash, para i-unleash ang ating mga talents, skills, at gift. Gagawin ko ng example yung sarili ko. Since ako naman ang nagtuturo dito, ako ang bida. At saka isa pa, since ito nga rin ang nag-work sa akin. So, ang results na itong tinuturo ko ay depende yan sa kung gaano kayo kawiling ipaglaban at pagtrabahuhan na ilabas at i-unleash pala ang mga category na to sa inyo. At kung sakaling na ilabas nyo yun, ay magdidepende lagi yan sa kung gaano kayo
Yan. Bukod sa pagkaka-unleash ng inyong mga talents sa ABC na yan, kinakailangan natin maging creative. Once you had found out your talents, skills, and gifts na maaring similar sa iba o maaring ano ka lang, one of a kind na merong ganong klaseng skills, kinakailangan mong maging creative para mapakinabangan yung nai-unleash mong skills. Siyempre, ano nga ba mga skills ng common na tao? Marunong kumanta, marunong sa computer, marunong sa, kumbaga ano yun may mga kanya-kanyang plataforma, may kanya-kanyang klaseng categories ang mga skills na meron tayo. At saka, kumbaga ano yan ano man tawag doon? Ang pagninegosyo ay hindi para sa lahat. Ang pagtatrabaho, hindi rin para sa lahat. Parang ganun Kumbaga, merong mga tao ay nakokontento at nararapat lang para sa isang bagay na to. Meron namang isang taong pilit na kinukuha itong bagay na to, na kung saan ang bagay na nandito ay hindi para sa kanya, kundi ang bagay na para sa kanya ay naandito. So, ganun. Ang tawag ba doon, yung pagiging smart sa business, entrepreneur ba tawag doon, parang ganun, na hindi ko ma-spelling ngayon. So, magiging entrepreneur ka o parang gano'n, ay hindi yun basta nakukuha, pero napapag-aralan. Tulad na lang ng ginagawa nyo ngayon, nalolood kayo sa akin para makakuha ng information o makakuha man ng kahit konting idea para ma-visualize nyo na meron nga tayo netong ABC. So, paano nga ba natin mai-unleash at pag nai-unleash man natin yung mga katangian na yon, paano naman tayo magiging creative? Well, isa sa mga way para maging creative tayo sa mga bagay na ating nai-unleash sa mga sarili natin na kung saan alam natin or minsan nga hindi nga natin alam na meron tayong built-in na ganito at hindi rin natin alam kung sa aling category na to ang meron tayo. Para malaman ang talagang skills at talagang meron sa yung naka-built-in na katangian, yun ay ilista mo sa isang papel, hindi lang sa isipan mo. Pwede rin ilista mo sa isipan mo at sa isang papel kung ano-ano nga ba ang kaya mong gawin. Kaya mong mag-basketball, kaya mong magpintura, kaya mong mag-karpentero, kaya mong construction jobs, kaya mo ng computer, marunong ka mahilig kang magkalikot ng computer at talagang passion mo ang pagiging geek, parang gano'n. Mahilig ka sa mga pro audio equipment, mahilig ka sa DJ, mahilig ka sa songwriting, mahilig kang magkaraoke sa mga malls, mga gano'n. Mahilig kang gumawa ng mga beads o yung mga alas, porcelas na mga kung anong anik-anik na yon. Mahilig kang gumawa ng, as in, yung list ay endless yung list na pwedeng nating ilista sa isang papel na maaring back to back or maaring kinakailangan pa natin ng other paper just to list down all those skills na sa palagay mong meron ka. Ngayon, pag nailista na natin yung mga bagay na alam natin, na feeling natin marunong tayo, pipiliin na ngayon natin yung sinasabi natin yung mas mabigat, mas matimbang na parang skills sa mga nilista mo. Bilangin nyo yung mas matimbang. Pili nyo yung mga mas matimbang. Yun yung parang pinaka-initial step para malaman natin ang mga talents, skills, at gift natin. Once na napili nyo na yung pili nyo parang matimbang, unang-una, i-translate nyo yung pagiging matimbang ng mga pinili nyong category na meron kayo na alam ninyo sa reality na kung ito ba'y mapapakinabangan in majority. Kung ito ba'y mapapakinabangan. Diba? Yung mga matitimbang na bagay na chinek nyo doon sa kunwaring mga list na alam nyo, tignan nyo yung mga parang matitimbang na
items o category na yun. Para yung parang 50 skills ninyo ay hindi kayo panay 50 lahat yung gagawin nyo. Meron mga ano doon, may mga very certain parts ng mga skills natin na maaring makatulong sa atin. At meron din yung talagang mismong parts nung mga nilista ninyo na feeling nyo, alam nyo at kaya nyo na iyon pa ang makakapagpayaman sa inyo. Iyon pa ang magpapa-asenso sa inyo o iyon pa yung makakatulong kahit man lang sa everyday lives ninyo. Kahit hindi ganun kalaki pero it will always make a difference kung ikaw ay nag-iisip, gumagawa ka ng paraan, kesa nabubuhay ka lang wondering kung ano bang klase ng future meron tayo in the future or in the near future. So, ganun yun. So, once nakita nyo na-check nyo na yung feeling nyo matimbang na mga categories sa mga nalalaman ninyo, i-convert o i-transfer nyo yun sa isang reality na kung saan ito bang feeling kong matimbang na alam ko ay pwede nga bang pagkaperahan, pwede ko nga bang gawin tong business. So, doon na ngayon babagsak, yung nilista ko nga, bukod sa unlist, dito na babagsak ngayon, yung nagiging creative. Once na nakita nyo na nga yung feeling yung matimbang at tinransfer nyo na sa in reality na ito'y pwede nang ma-convert into cash for being creative, saan na ngayon tayo mag-uumpisa para itong mga categories na kinuha natin sa mga sarili natin ay binubunit natin paunti-unti hanggang totally bumulwak na sa ating buhay para mapakinabangan. Diba? So, pagiging creative natin, marami tayong pwedeng magawa. Tulad na lang ako, marunong ako ng pagdating sa music, marunong ako mag-DJ, mag-mixing, mag-scratching, marunong ako gumawa ng beat, marunong ako mag-write ng rap songs, marunong ako mag-rap, marunong ako mag-play ng piano, marunong akong MPC junkie pa ako. Plus, bukod doon, marunong din ako security na trabaho, marunong din ako maging butcher na kung saan ang lalayo ng mga connection. Plus, yung pinakadalas skills na alam ko, marunong ako sa gadgets. Marunong akong tumingin ng mga pro audio equipments. Alam ko ang mura at mahal. Alam ko yung mga cheapy at mga big time na mga pro audio equipment. At ganun din sa mga gadgets na kung saan isa yon sa nagpapa-asenso sa buhay ko from 2 years from 2 years ago until now at I think parang forever akong mag-i-stay sa ganitong klaseng field of business sa electronics dahil ang pera dito ay endless. Ang pera dito at ang opportunity sa electronics ay parang walang kamatayan dahil ito'y in demand, trending every time. So, sabihin na natin, kunyari, na-find out nyo, isa sa mga skills ninyo at talagang loves nyo at feeling nyo ang galing-galing nyo as maning-mani lang sa inyo, doon kayo ngayon tututok. Doon kayo tututok ngayon sa feeling nyo, alam na alam nyo, ang galing-galing nyo, maning-mani nyo lang sa inyong gawin. So, tututok kayo ngayon, kunwari, ito, sa electronics. Tututok kayo sa electronics. Kung halimbawa doon sa may unang sinasabi natin, ano nga ba mga skills natin? What is your skills, talent, gift? Tapos, unti-unti natin ina-unleash yung mga ganon hanggang sa naging creative tayo. Diba? Nilista natin lahat ng mga categories na meron tayo or mga skills or talents, gift na meron tayo. Tapos noon, tinimbang natin yung pinakamatimbang na skills or talent at nalalaman natin. At kunyari, na-find out nga natin, ito yung pinakamatimbang at pinakagusto mo na maning-mani at alam na alam mo. Tapos, kinonvert mo yon or tinransfer mo yon in reality kung iyon ba yung mapapagkaperahan. At ito, electronics, isang magandang choice. Dahil ito ang never-ending business, electronics. So, siyempre, since alam mo na, electronics yan, paano ka ngayon mag-uumpisa ng trabaho o ng job? Paano ka makakapag-create ng sarili mong business at later on makapag-create ng jobs na dahil sa iyong idea? So, kung naiintindihan niyo at kung feeling nyo interesting tong video na to,
i-press nyo ang subscribe button at i-share nyo itong video na to. The more nyo na gagawin yun, the more akong gagawa ng mga ganitong free tips, tricks at makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sinasabi ko sa video na ito, mag-isip-isip tayo, wag tayong basta aasa lang sa employment, dahil ang employment, lahat ng pera kadalasan na kinikita natin dyan ay automatic na susunog lamang para sa mga pang every month, every year nating gastusin. Wala tayong naiipon, hindi tayo basta makakaipon at makakapundar dyan. Wala tayong fortune na masasave para sa mga pamilya natin. Hindi katulad kung gagamit tayo ng mga ating talents, skills, gift ay pwede tayong umasenso, pwede tayong maging milyonaryo sa pagiging creative natin. Once na i-unleash na natin ang mga skills na meron tayo. Once naging ganun na tayo kapulidong alamin kung anong ba ang mga matitimbang sa atin, tulad na lang naging electrician ka or naging electronics o gadget technician ka, ay malaki ang chance mo na umunlad, umasenso at maging milyonaryo. So ang pinakamababang habutin nyo ay kahit man lang sa pang every month yung buhay, makakatulong once na find out nyo kung alin-alin nga ba ang mga talents, skills at gift ninyo. So maraming salamat sa inyong pag-review. Sana i-click nyo yan, subscribe button at ma-share nyo to sa ibang tao. At sana magkita ulit tayo sa aking mga video.